Tawagin niyo na lang akong Almira. Pagka-graduate ko ng senior high, pumasok ako bilang all-around kasambahay sa kabilang bayan. Wala kasi akong balak i-pursue ang college dahil kapos kami sa pera. Kaya pinili kong magbanat ng buto sa tabi-tabi. Sinabi sa akin ng pinsan ko na may naghahanap raw ng kasambahay. Dalawa lang daw silang nakatira sa bahay, yung mag-amang Villamor. Public teacher yung lalaki tapos yung anak naman niyang babae ay grade 2 student sa isang private school. Pero hindi na raw ito pumapasok ngayon. Sa isip ko nun, hindi naman siguro mahirap bantayan at alagaan ang isang batang babae. Tapos dalawa lang sila sa bahay. Malamang, kakaunti lang ang labahin doon. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ng amo ko sa gate. Kinakabahan pa ako noon kasi nga first timer. First time tumira sa ibang bahay. Sa labas pa lang parang naiiyak na ako. Parang gusto ko na bumalik sa amin. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil gusto kong makatulong kay mama. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nakita kong nakasilip lang yung batang babae. Nakasimangot lang siya at masama ang tingin sa akin. Tinawag siya ng daddy niya ngunit ayaw talaga niyang lumapit. Tapos maya-maya, pumasok siya sa kwarto niya. Sa isip ko, baka naninibago lang sa bagong mukha na nakita niya. Pero ang sabi ng papa niya, magmula raw nung namatay yung asawa niya 3 months ago, hindi na raw niya nakakausap ng maayos ang bata. Palagi lang gustong mapag-isa at wala nang ganang pumasok sa eskwela. Yung dating bata raw na sweet at masigla, nagiging tahimik na matapos ang insidente. Ayon pa kay sir, pinatingnan na raw niya sa doktor ang bata. Dumaan na ito sa counseling pero ganun pa rin daw. At pinayuhan din siya ng doktor na hindi hahayaang mag-isa ang bata at dapat raw parati itong kinakausap. Doon siya nahirapan dahil kailangan niyang magtrabaho. Kapag wala siya sa bahay, ang nagbabantay sa anak niya ay yung lola nito. At dahil nagkasakit ang matanda, napilitan siyang maghanap ng yaya or katulong. Napabuntong hininga ako. Akala ko madali lang alagaan ang bata kasi babae. Parang hindi yata katulong ang pinasok ko kundi psychiatrist. Habang nagluluto ako, napansin ko na naman siyang sumisilip sa akin sa may pintuan. Ngumiti ako sa kanya at tinanong kung anong pangalan niya kahit alam ko naman na. Pero hindi siya sumagot. Natapos na lang ako magprito ng isda, nandun pa rin siya sa pwesto niya. Hindi ba nangangalay binti niya? Sa isip ko. Habang may ginagawa ako, tumatakbo ang isip ko. Kailangan may gagawin ako para makuha ko ang loob niya. Dapat malaman ko kung anong nararamdaman niya. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko siya sa ibang pangalan. Mika, my name is Almira. By the way, are you hungry? Mika, how old are you? Okay ka lang ba dyan, Mika? O gusto mong umupo? Halika, tabi tayo. Umiling siya. Parang sasabog na ilong niya sa galit. Nararamdaman kong malapit na siyang magsalita. Kunting inis pa, Almira. Mika, what's wrong? Ayun, sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, I'm not Mika, I'm Patricia. Nagulat kami ng papa niya. Pero sinabi ko kay sir na ako nang bahala. Lumapit ako ng bahagya kay Patricia at humingi ng sorry. I'm sorry, Patricia. Mika kasi yung pangalan ng kapatid ko eh. Tapos magkamukha pa kayo. Parehas kayong maganda. Gusto mo ba akong maging kaibigan? Let's play together. Hindi siya nag-react at muling pumasok sa kwarto. Pero para sa akin, malaking bagay na iyon para sa simula ng pag-uusap namin. Kung kausap lang ang kailangan niya, handa akong maging bata para tulungan siyang makarecover mula sa trauma. Kinagabihan, matutulog na sana ako, pero may kumatok sa kwarto ko. Si Patricia. Wala siyang imik at may dalang stick, yung pangkamot sa likod. Kinakabahan ako kasi seryoso yung mukha niya. Natatakot ako baka ihampas niya sa akin yun. Dito ka ba matutulog ngayon, Patricia? Umupo siya sa bed. Diyos ko, para akong may kasamang kaluluwa sa bahay. Gumagalaw pero hindi nagsasalita. Antok na antok ako pero kailangan ko siyang bantayan.
Hindi talaga niya inalis ang mata niya sa akin. Nakakatakot na ha? Hindi na ako nakatiis at tinawag ko na si Sir. Mabuti na lang at sumunod siya sa daddy niya. Hindi ako makatulog. Bakit kaya ganun yung bata sa akin? Mukhang binabantayan niya ako at may dala pa talagang pamalo. Ano kayang iniisip niya? Yun ang tatrabahuin ko bukas. Araw ng Sabado ngayon kaya nasa bahay lang si Sir. Kinausap ko siya tungkol sa plano ko. Makikipag-cooperate raw siya basta't para sa ikabubuti ng kanyang anak. Nakabantay si Patricia sa bawat kilos at galaw ko. Pati pagpasok ko ng CR nakaabang siya sa may pintuan. Maya-maya, hinatiran ko ng kape si Sir sa sala. Inakit ko siya. Hinawakan ko ang makisig niyang braso. Anong gusto mong lutuin ko? Ayoko kasing nagugutom ka, Sir. In fairness, ang bango ni Sir kahit hindi pa naliligo. Sagot niya, kahit ano, basta masarap. Nagtama ang aming mga mata. Ngunit napaaray ako nang biglang may tumama sa likod ko. Pinalo ako ni Patricia nung stick na dala-dala niya kagabi. Sabi niya, "Stop it! Lumayo ka sa daddy ko! Hindi ikaw si Mommy!" Humagulgol siya. Napaluha kami ni Sir sa tuwa. Nagyakapan ng mag-ama habang patuloy na tinatawag ni Patricia ang kanyang ina. Di nalaman ko kung bakit parati siya nakabuntot sa akin. Ayaw pala niyang may ibang babae ang daddy niya. Napilitan tuloy siyang magsalita ng diretso dahil sa galit. Kailangan lang pala niyang matrigger. At nang tumahan na si Patricia, kinausap ko siya ng mahinahon. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pumunta sa bahay nila para maging mommy niya or palitan yung mommy niya sa buhay nila. Ang trabaho ko lang ay alagaan siya at para may kalaro din siya. Patricia, tandaan mo to ha? Love na love ni daddy si mommy. Forever yun. Doon ko siya unang nakitang ngumiti. Promise? Sabi pa niya. Magmula sa araw na yon, unti-unti na bumabalik yung dating Patricia na masayahin. Halos wala na akong magawang trabaho dahil gusto niyang maglaro kaming dalawa. Minsan pa nga, yung daddy na lang niya ang nagluluto at nagwawalis. Para tuloy akong wife. Gusto din naman ni Sir na lagi akong nakatutok sa anak niya. Lalo na ngayon na komportable na siya sa akin at nakakausap na namin siya ng maayos. At sana magtuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. Kami din ni Sir, sana magkatuluyan. Joke. Minsan, para maintindihan mo ang isang tao, kailangan mong alamin yung nararamdaman nila.